Jesus identifies as the root and the offspring of David. Ito po ay nagpapahayag ng kanyang royal lineage. So ano po ang tinuturo sa atin itong mga passages nito? Ang sinasabi po sa atin ng Biblia is that God promises life when there seems none. And kahit na nung panahon ni Isaiah, na kung saan ang mga tao ay parang nawawala na ng pag-asa, sila po ay nanghihina na sa kanilang kalooban, ang plano ng Panginoon ay unti-unting nangyayari. Kanina ay nag-preach po si Pastor Edgar tungkol kay Ruth at kay Naomi, na kung saan ay si Naomi ay nagpunta doon sa Moab kasama po ng kanyang pamilya, ngunit ang nangyari ay namatay po yung kanyang asawa at mga anak, at natira na lang ay yung mga yung kanyang mga manugang ba daw doon? Okay, yung kanyang mga in-laws, mga daughter-in-laws. At parang wala na silang pag-asa kasi wala na siyang hindi na siya magkakanak muli, at yung babae ay yung kanyang si Ruth ay pinili na sumama kay Naomi. And parang it was the end. Pero when they came back to Israel, ay nagkaroon po sila ng pag-asa. Okay? Dahil meron pong kinsman redeemer, may malapit ng kamag-anak po si Naomi, na kung saan ay naging daan ito upang si Ruth ay magkaroon ng pamilya muli. At alam niyo ba, yung linya po na yun ang siyang naging bahagi po ng lineage ng ating Panginoong Jesus. Dahil kay Boaz ay naisilang po si Obed at si Jesse at si Haring David. So maliit man yung panimula, ay meron po tayong aasahan. Dahil kung tayo po ay mga anak ng Diyos at patuloy na nagtitiwala sa Diyos, sino po dito naniniwala na hindi tayo bibigoyin ng ating Panginoon? Amen. Amen. Kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, alam po natin ang kanyang paggabay. Maliit man ito, parang insignificant man ito sa ating pong palagay. Ngunit ito ay pagtupad sa malaking plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Unfolding visibly insignificant, yet it was spiritually powerful. The birth of Jesus as a baby in Bethlehem exemplifies this divine subtlety. Isipin nyo rin yun. Kung kayo po ay malapit ng mga anak, okay? Sa mga babae ditong nanganak na, okay? Kabuanan mo na, maglalakbay ka pa ba papuntang Bethlehem mula sa kung nasan man sila? Hindi, di ba? Pero isipin niyo yun, no? How God orchestrated everything, that He caused this ruler to make a decree na lahat ay dapat bumalik doon sa bayan kanilang sinilangan. Diba? Pag-iisipin mo parang bakit niya ginawa yun? Para saan? Pero inorganize ng Diyos ang lahat ng bagay upang maisilang sa Bethlehem ang ating Panginoong Jesus. Sa palagay siguro ni Mary at ni Joseph, inconvenience naman ang pinapagawa sa atin. Pero sa kaisipan ng Panginoon, ito ay kanyang pagtupad sa kanyang pangako na ang tagapagligtas ay maisisilang sa Bethlehem. Amen. Maliit na bagay sa ating paningin, pero ito ay may bahagi sa malaking plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, kahit na maliit yung iyong panimula, magpatuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Sumunod ka lang sa Panginoon. Parang mabagal sa simula, pero kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, alam mo, ang lahat ng pinapagawa niya sa iyo ay para sa iyong ikabubuti at para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hallelujah. So, ikaw ba? Where do you feel like everything is dead? Maaaring ito ay isang failed dream, maaaring isang broken relationship, o
o maaaring you are feeling spiritually dry. Ito pong Kapaskuhan ay nagpapaalala po sa atin na kayang bigyan muli ng buhay ng ating Panginoong Yesus ang kahit ang mga bagay na parang wala ng pag-asa. So, tanungin po natin ang ating pong sarili. Saan bahagi ng buhay ko kailangan kong manampalataya na kayang itong ayusin at baguhin at bigyan ng buhay muli ng Diyos? Kahit na parang wala ng pag-asa, tandaan mo, si Jesus ay naparito. Titingnan mo, ang kanyang lineage ay study. Meron pong mga harlot at meron pang mga baog. Pero naroon po na nagbigay, gumawa ng himala ang ating Diyos. Siya ang nagbigay buhay sa mga baog na mga kaya niyang bigyan ng buhay ang mga bagay na mukha ng patay sa iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So dito ay makikita po natin sa Isaiah na pinakilala niya ang identity at empowerment ng hari ito. But when we go to the book of Psalms, sa Psalm 72, pinakita po nito yung character yung ng hari ito. At pinakita rin kung paano siya manguna. And Isaiah 72 tells us about the king who rules with justice and peace. Sabi dito sa Psalm 72, He shall judge your people with righteousness. He shall judge your people with righteousness. Ito pong salmo na ito ay inattribute po kay Solomon. At ito po ay nagpapahayag nung pagnanais ng Israel para sa isang hari that embodies justice, protection, and peace. Ang mga hari po kasi ng Israel during their time ay corrupt, unjust, at negligent. Sabihin, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin at ang kanilang iniisip lamang ay yung sarili nilang kapakanan. Kaya ano po nangyayari? Papabayaan po yung mga mahihirap at yung mga walang kakayanan para ipagtanggol yung kanilang sarili o suklayan yung kanilang pamilya ay hindi rin po natutugunan ang kanilang pangangailangan. So ito pong salmo na ito ay gumamit po ng mga poetic parallelism and imagery para po ipakita yung ideal reign characterized by righteousness, compassion, and peace. And it points prophetically to the Messiah, the perfect King. Ang sabi po dito ay ang hari ito, he would rule with righteousness. Ito po ay katuwiran that protects even those who are weak. And this king would rule with peace. He shall bring in peace. Di po ba kapag matuwid ang pamumuno ay meron po tayong kapayapaan. Hindi po tayo mangangamba, hindi po tayo matatakot dahil alam natin hindi lang matuwid yung pinunong iyon, nais na rin na maging matuwid ang bawat isa. Kaya hindi niya po hahayaan ang mga gumagawa ng hindi maganda na magpatuloy sa kanilang masamang gawain. Kaya meron po tayong peace. Pakisabi sa katabi po, peace. Okay? Sige mo nga, baka sobrang peace na yan. Okay? Ano po, sa Bible, ano po yung biblical peace? Sa Bible, ang ibig sabihin po ng peace ay wholeness, kabuuan, completeness, at harmony. Pagdating po sa mga relationships ay meron pong harmony o kagandahan, kaayusan sa ating pong pagsasama. It is more than the absence of conflict. It is peace within the person and peace within the community. Kaya dito po sa Biblia, ang Messiah na ito ay magdadala ng peace to all nations. Ito po yung sinasabi sa Micah 4 verse 3. Hindi lamang po doon sa bayan ng Israel, kundi sa lahat po ng bayan. Makikita po natin, meron po kapayapaan in between nations. Ngayon po ay napakaraming mga gera at mga balita po ng mga gera na mangyayari. Sa Isaiah 9 verses 6 to 7, pinakita po dito yung
gobyerno ng Kristo na ito, ng Messiah na ito, it rests on righteousness and peace. Okay? And then in Revelation 19 verse 11, sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus, He will return as the righteous and just King. Ano po ang sinasabi nitong mga passages na ito? Na ang tunay na hari would protect the weak. He will defend the poor and establish peace. Di po katulad ng mga human leaders. Si Jesus po ang nag-exercise ng perfect justice without favoritism or corruption. Di ba narinig na po natin, walang kaibigan, walang kamag-anak. Okay? Kay Jesus lamang po matutuloy yun. So, siya po ang magbibigay, mag-a-assure ng tunay na kapayapaan at katuwiran. Sa ating pong society ay marami pong mga political leaders ang pumapalya po sa pag-iingat sa mga naapi at sa mga nasa laylayan, sa mga maralita, o they failed to deliver justice. At ito pong salmo na ito ay nagpapaalala po sa atin that Jesus is the King who defends the defenseless and establishes true peace. Nais mo ba ng kapayapaan sa iyong buhay? Kaibigan, ibigay mo ang iyong buhay kay Kristo at siya ang magdudulot na maranasan mo ang tunay na kapayapaan na hindi maipapaliwanag ng mundong ito. Amen? Sabi nga po ni Tim Keller, Jesus is the King who uses His power not to crush the weak, but to lift them up. Alam niyo po, pilitin man natin, meron nga pong nagsabi, di ba? Baka hindi niyo po narinig ito, pero ganito po ang kanyang sinabi, I trust you, but I don't trust human nature. Minsan, maganda man yung intention mo, pero pag dumating yung nagigipit ka, di ba? May mga pagkakataon na you will do shortcuts. But katulad mo, hindi siya katulad ko. Siya ang tunay na hari na magdadala ng kapayapaan at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para iangat ang mga tao na lumbok sa kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Guys, tanungin niya yung hapon ito. May bahagi ba ng buhay mo na ikaw ay naramdaman mo na ikaw ay napag-iwanan o napabayaan? Pagkatiwalaan mo sa paghahari ng ating Panginoon, siya ang magbibigay ng tunay na hustisya at kapayapaan. So dito po sa Isaiah, pinakita po sa atin yung haring ito. Sa Salmo, it shows us His character. In Romans, ngayon naman ay ipapakita sa atin who this King is for. Napakaganda, napaka-ideal nitong haring ito. At hindi lamang po ito isang idea, kundi ito po ay katotohanan ng paghahari ng ating pong Panginoon Jesus. Ngayon, kung ganun ka-perfect itong haring ito, para kanino ito? Para lang ba sa iilan? Ano pong sabi dito sa Romans chapter 15? Sabi dito, in Him the Gentiles have hope. Pakisabi nga po, hope. Okay? So, dito naman sa Romans, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. And he tells us that this is a King who brings hope to all people. In Him the Gentiles have hope. Now, si Apostol Pablo sa Roma ay sumusulat po siya sa isang multicultural church. Ito po ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Gentiles. Tayo po ay mga Gentiles. Dahil hindi naman po tayo Hudyo. Diba? So, the church was composed of Jews and Gentiles. At alam niyo po, dalawang kultura, dalawang people group, meron pong tension yan at meron pong identity struggles. Lalo na yung Christianity was just budding at that time. Kaya dito nagbigay po ng paalala si Apostol Pablo sa kanila na ang pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. How many of you believe that God's promises are reliable? Amen. God's promises are reliable, and this is the best part. It is extended beyond Israel. So ibig sabihin, kahit hindi ka Hudyo,
ay para sa iyo rin yung mga pangako ng Diyos. Amen? Meron pong pangako ang Diyos para sa iyo. So, ginamit po ni Apostle Paul yung mga Old Testament quotations para ipakita ang faithfulness ng Diyos at encourage ang church sa Rome para sila ay magkaisa kahit na magkakaiba ang kanilang pong lahi. Sabi ni Apostle Paul, meron po tayong hope. Ito po ang hope natin ay hindi yung gumanda sana yung mga pangyayari. Sana magbago ang kapalaran ko. Diba? Darating ang January, ganyan na naman yung ano. Sana this year, Lord. Pero hindi po ganun ang ating pong pag-asa. Bakit po tayo may pag-asa? Because our hope is confident expectation based on God's promises. Tayo po ay inaasahan po natin na tutuparin ito ng Diyos. It is also based on God's character. So, ito po yung encouragement natin, yung comfort. Ito pong comfort and appeal for strength and endurance. Kaya natin natatagalan yung mga pagsubok, kaya natin nalalagpasan yung waiting period dahil confident tayo na gagawin ng Diyos ang pinakamainam at ibibigay niya ito sa tamang panahon. Kaya tagumpay ang ating Diyos. Isinilang ang ating Panginoon, kaya tayo ay may pag-asa sa ating pong buhay at sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Sige po, palapakan natin ng Panginoon. Sa Galatians chapter 3 verse 28, inihimog niya po ang mga taga-Galacia na magkaroon po ng unity sa ating, dahil sa ating pong Panginoong Jesus. Diba? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Iba po ang favorite color niyan. Iba po ang pinanggalingang lahi niyan. Lalo na yung mga Pilipino, dami nating lahi na pinanggalingan, di ba? Na kamay at nagpupuri dahil kay Jesus. Dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ni Apostle Pablo, yung ating pagkakaisa kay Kristo, it transcends ethnicity, it transcends gender, or even social status. Ano man ang status mo sa buhay, basta tayo ay na kay Kristo, pare-pareho po tayong nandito at sumasamba sa Kanya. Ni Apostle Pedro, we have a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Now, nung napanood po natin yung Heaven's Gates, di ba? Dito yung impyerno doon yung langit. Yeah? At yung mga tao ay nung ang entrance ni Henry mo nun ay wala na si Kristo, wala na kayong pag-asa, ako na maghahari dito. Diba? Tama ba yun? Masarap siya. Okay? So, nagyayabaw na siya. Pero ano nangyari? Akala nila nung namatay sila si Kristo, hindi na matutupad ang pangako ng Diyos kasi yun dahil sa paningin nila, kamatayan ay katapusan ng buhay. Ngunit nabuhay muli si Jesus pagkatapos ng 3 araw. At sa ngayon ay nasa kanang kamay ng ating Ama sa langit. Kaya anuman ang iyong mga pinapanalangin, ito ay naririnig ng ating Ama at tinutugon ng ating Ama dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ay buhay at siya ay nasa kanang trono ng Diyos at siya ay naghahari sa ating mga buhay ngayon. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon.